Sinabing ano? Maganda talaga pag ayog-ayog. Sa amin ay hindi na mas dati yung mga... Yung preparation ng ano, yan. Yung kanyang ano, para. Ito ang ating early bird, taga Batangas. Hello, say hi. Yan. Yan. Ang ating birthday. Ito, preparation. Yan, nagpe-prepare na. Ayusin pa naman yan. Maigi ang ano. Ito, gamit nila. Dalawa lang pala kayo ano. Pero abot naman yan yan. Ito. Nag-i-skirting. Nag-skirting sila. Ang duty pala nung sinusundan na yung malaki. Si Francis. Ito, ang ating mga pamilyan. Si ate ang ating. Pag may nadating kasi ate, pag may nadating na putok. Ate! Pa-welcome. Chicken. Teka lang, Boyer. Hindi sila makakarating. Jordan. Happy birthday, Lolo. Kasi umalis si ano. Pero ano, ibig ko sabihin ay, Ulit siya. Ha? Oo, 20, ano lang yan, 20 kilos. Pero ano nung may malaki na kaya Malaki din ang ano, yung paa eh, hanggang dito eh. Oh. Ayan. Lechon. Oo. Ayan o, oh. Ayan o. Ayan, ayan. Okay. Happy birthday kay Lolo. Birthday, Shane. Ay. Hindi pa ba magbe-bless? Sino kasama mo? Tayo po ay kakain na. Pawala-wala kami na lang. Dong! Nasaan ka, Dong? Si Doc Jun. Dong! Nasaan ang Limong family? Nasaan na si... Sino mga bayan si Doc Jun? yung dumating si Doc ba? Si ano yan? Cecil. Hello! Cecil and Doc. Video sa akin, video. Lala ko, smile. Lala, smile! Dali! Ang mga pamangkin ni Papa Joe, salamat. Dumating, on the way na din nasa yung mga iba pa. Ano, may darating pa na magsilo pa. Sino pa lahat ng mga... Epifanio, Concepcion. Sino Rudy darating eh? Oh, sige. Thank you. Let's commit this time to the Lord in prayer. Lord, maraming salamat po sa mga blessing. Pagpalain mo po itong food, magbigay ng kalakasan sa bawat isa. And pray, Lord, na pangunahan mo kami, ma-enjoy po namin ang celebration ni Papa, even po yung mga pang-quiz niya. Question and answer, may prize po. Maging joyful po at salamat sa lahat ng mga tumulong na mga kanyang mga apo, mga kapatid ko, Panginoon, na tumulong sa pag-prepare nito. Higit sa lahat, Lord, we thank you for ikaw po nagbigay ng mahabang buhay sa ipa. Amen. Dahil sa mga nag-aalaga, lalo na kay Tita Aten. Amen po. We commit to you the rest of our time in Jesus' name. Amen. Okay, happy birthday to you. Ang mga nagugutom, pumila na. Uy, pila ang first ka.
citizen. Ang mga bisita sa malayo. Doc Jun, hindi ka na. Malayo. Ate Lili, galing sa US. Ate Lili. Ano, sunod dito. So, kahit kumakain po kayo, ay makinig po kayo sa Mayor Papa. Oo. Ito po ang aming... Oh, si Xavier. Papi. Okay, makinig po tayo sa... Diana, kakata ka Diana, mami ha. Kasi ka, Pastor. Okay. Happy birthday, Papi. Your 97th year. Yes. So, purihin ang Panginoon. Alam nyo, nakaka-bless na mawitnessan yung mga edad na ganito. Ano? Kasi sabi ng Bible, pag maabot mo daw yung 70 years old, talagang blessing na. Eh, how much more yun? 27 years na bonus. Ano? Praise God. Hindi namin alam kung maabot na namin yun. Okay, pero purihin ang Panginoon. Salamat po. At titignan na natin yung Bible. Kung anong sinasabi niya, bakit kaya umahaba ang buhay ng tao ng kagaya po nito? Si Papi siguro, ito yung sikreto niya. Kasi sino ba naman ang ayaw na mabuhay ng mahaba? Lalong-lalo na pag wala kang sakit. Okay? At di nyo ba alam na ang pinaka-matagal na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa ay walang iba kundi si Methuselah. Si Matusalem sa Genesis chapter 5, naabot niya po yung 969. Gusto niyo yan? Gusto niyo yun? Eh, 50 na nga lang, eh, may rayuma na. Eh, may rayuma na, 50 pa lang. Janice. How much more yun? 969. Pero, ang sabi din ng Biblia, pasalamat tayo in Psalms 90, verse 10, na pag naabot mo yung 70 years old, bakit kaya, the question is, bakit kaya paiksi ng paiksi yung buhay? Samantalang ang average noon ay 900, samantalang ngayon 70 years old na lang. Pero alam nyo, because of sin, dahil yan sa pagsuway ng tao sa kanilang buhay, sa kanilang mga sarili. Lahat naman tayo makasalanan. Huwag yung sabihin si Pastor, perfecto yan. Makasalanan din ako. Ano? Wala pong perfecto. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Andun yung karamdaman, andyan yung pagsubok. Bakit kaya? O tignan nyo. Sabi nila, sabi ng doktor, para humaba yung buhay mo, huwag kang kain ng lechon. Ayan, lechon naman. High blood ka na nga, lechon ka pa ng lechon. Ay, kagawin mo rin yun. Tapos kung na-high blood ka, kasalanan mo rin yun. Pero hindi ko sinasabing hindi ka kakain ng lechon ngayon. Kasi alam ko may maintenance ka naman. Tsaka ngayon kami naman, bukas ulit kasi ipapaksil ni ate-atin siya. Kung may matitira po. So, pasalamat. Minsan nagbibiro tayo, pero yun po yung totoo. Bakit paiksi ng paiksi ang buhay? Lalong-lalo na kung yung templo ng banal na espiritu, our bodies, yung katawan po natin ay nasisira po natin. When it comes sa bisyo, lahat naman ng sobra. Talaga, pag nasubra mong kumain, nasubrahan natin ng pagbisyo, lahat-lahat na. Merly, wala nang nakapila. Sobra na pagtatrabaho, kasipagan, ay pang-abuso din po sa ating mga katawan. Kaya maraming salamat sa pribilehiyo ngayon na maibahagi ko sa inyo ang talagang mensahe, paano po kaya umaba ng buhay. Ano kaya yung masasabi ni Papi kung tatanungin natin? Ano? Mas maganda. Papi, ano yung sikreto nyo? Bakit naabot nyo yung 97? At ang panalangin namin, maabot nyo pa yung more than 100. Kahit 200 pa. Ano? Ayan. Kasi pag 200 na si Papi, wala pang 100 ata si Ate-Atins nun. Okay. Hindi naman. Siguro, titingnan na natin yung Bible. Ang dami sigurong sagot si Papi. Kaya
siguro natutulog baka... Hindi po, yan, namulat po siya, oh. Nakikinig po. Ano yung sikreto ni Ano daw Papi? ang sikreto ng long life? Long life. Pape, ano daw ang sikreto ng long life? Baka po sumagot. Hindi naabot. Ano po, ano daw ang sikreto mo ng mahabang Ng long buhay, Pape? Tiyatanong ka ni Pastor. Si Pastor Lito, ano daw po ang sikreto ng mahabang buhay? Ng iyong buhay kasi nakaabot ka daw ng 97. Ano daw ang sikret? Ano daw ang sikreto mo? Masaya. Yan. Oh. Masaya daw. Ano pa? Meron pa ba? That's the reason. Ano, yun ang, that's in English mo pa ako eh, parang hindi ko na-gets Ulitin mo nga, Pape. Ano pa, bukod sa masaya, meron pa ba? Ano pa? Mahusay na pagkakain. John, kumain daw ng maayos. Yun, tama. Ayan. Gusto niya na magaya kay Papi. At sabi niya, una, Maging ang masaya. sikreto ng long life ay masaya. Totoo po. Okay? Ang pangalawa, ang sabi po niya ay Kumain ng maayos. Po. Okay? Ang ganda naman na paalala ni Papi sa atin. Yung Kasi love, kung alam Papi, mo yung naman love. ang bawal sa'yo, Ano? hindi maayos po yun. Ano pa? Sabihin mo. Now, sa umaga po Pastor, ito, yun daw pong love. may padagdag si Papi, it's all about love. Yan. Talaga, yung pagmamahal. Yung ang pinakabuod sa lahat, pagmamahal mo sa Diyos, kapwa-tao, sa iyong pamilya, at sa lahat. Alam nyo, that even, sabi nga niya ng Bible, even your enemies Tita ay Sok. mahalin. So, Tita kung Sok, wala tayo kang inggit sa puso, wala kang galit sa puso, andun yung forgiveness, and then, you will live longer. At yun yung sagot ni Papi. Ang ganda naman. Pagiging masaya, pagiging kumain na maayos, at ang pangatlo ay talagang, ano yung sabi Dinig na, doon, si it's all Pastor about din eh. love. Ano? Nabas. Now, titingnan din natin po, yan po yung version ni Papi. At na-experience niya, mas maganda nga yung experience niya, talagang ina-apply niya. At ngayon, yun din ang paalala sa ating lahat. Pagiging masaya, kumain na maayos, at magmahal. Yan. Tignan din natin po ang Biblia Di ba yung nagmamahal? kung ano yung sinasabi niya na sikreto when it comes sa long life, prosperity, and blessing sa Biblia. Okay? Now, wala kang ibang makita na sinasabi sa Biblia kundi yung pagsunod mo sa Panginoon. Pero may sinabi sa Biblia na hindi mo pa siguro nalalaman. At yun ang sasabihin ko sa inyo. Kasi yung version ni Papi, pagiging masaya, kumain na maayos, at magmahal. The secrets of long life. Alam nyo yung iba, ang sikreto po nila ng long life, pag may birthday, magluto ka ng pansit. Diyan na lang muna, Ayan. At Ay, maingay ano? huwag mong guguntingin para humaba daw yung buhay mo. So every time na may birthday, ay nagluluto sila ng pansit, spaghetti, tapos huwag nyo daw guguntingin para humaba yung buhay. Yun ba ay totoo? Ay tinitingnan ko sa Biblia, wala namang nakasulat ko doon, kundi kultura na binana natin. That's why every time na may birthday, pag pumunta ka sa birthday, may pansit. Ang sabi ng iba, gusto mo humaba ng buhay mo, uminom ka ng Coke. Siguro kaya nag-search si Ate Susan ng Coke kasi sabi nila, Coke adds life. Coke adds life. Pero, pagkabat nang nag-search ang Mendoza family ng pansit at Coke, pero mas maganda yung napakinggan natin kay Papi na sikreto na sabi niya, the secret of long life is happiness, okay, pagkain na maayos, at love, pagmamahal.
Now, tingnan natin ang Biblia. Kung alam nyo po ang episode 6:1 hanggang 3. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Okay? Marlene. Ang sinabi po doon, honor thy father and thy mother. Marlene. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise. And the promise is long life, prosperity, and success. Ang ganda naman, ang ganda ng sinabi ng Biblia, ang sikreto daw ng mahabang buhay ay yung pagsunod natin sa ating mga magulang, pagrespeto sa ating mga magulang, pagsunod sa kanila at pagmamahal. At ito yung unang pangako ng ating Panginoon, unang kautusan na may kalakip na pangako, at ang pangako niya is long life, prosperity, and blessing. Siguro, maisip natin na si tatay ay masunurin sa kanyang mga magulang. Wala man tayo mga magulang na ngayon, pero ang ibig sabihin ng Bible ay yung nakakatanda sa iyo ay irespeto, bigyang ihalaga, at i-honor din po natin sila. Yan po yung sinabi lang sa Biblia, wala na pong iba, kundi ang sabi niya, children, obey your parents. Ay, hindi na ako children, pero nanggaling kang pagkabata. Lahat naman tayo nanggaling sa pagkabata at o nagkaedad na rin tayo dahil tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon, siya po yung may akda ng buhay, nagpapalawig ng buhay, at siya pa rin yung pagsusulitan natin ng buhay. Kaya napakagandang mensahe, paalala, dalawa na, tatlo na, yung sagot para humaba yung buhay natin. Sino ba naman ang ayaw ng humaba ang buhay? Sino ba magsasabi ngayon, ay ayaw ko ng mabuhay? Okay? Pero lahat naman tayo, nag-set tayo ng good example. Meron tayong puppy na talagang nag-set ng good example, humaba yung buhay niya, at ang sabi niya, hahaba ang buhay niyo kung kayo'y masaya. Hahaba ang buhay niyo kung kumain kayong maayos. Humaba ang buhay niyo kung kayo'y magmahal. Ang sabi din ng Biblia, i-honor mo ang iyong mga magulang, sundin mo sila, at mahalin din sila. At yan ang sikreto para humaba yung buhay natin. Amen. Kaya ngayon, kompletong-kompleto na. Talagang napakahalaga na ito'y maipasa to the next generation of our family. Ang dami ng apo, ang dami ng mga anak, ang dami ng apo sa tuhod, baka may apo na sa talambakan. It will down to 4th generation. Yung blessing ni Papi, sana 97 years old, umaba pa ang buhay, and it will pass to the next generation, and generation after generation of Mendoza family. Kaya napakaganda na makita at marinig natin yung blessing from the Word of God na siyang maging encouragement sa bawat isa. Sana nakikinig ka habang kumakain ka dahil yun yung sinabi ni Papi para humaba yung buhay natin. Humaba ang buhay natin, nagiging masaya. Andyan man yung problema, sumasakit man yung ngipin mo, ngumiti ka pa rin, magiging masaya pa rin. Ano? Kumain ng maayos, when it comes sa kumain ng maayos, ang sasarap ng pagkain ngayon, kumain ka ng maayos. Okay? Nagluto sila ng maayos, naganda ng maayos, kumain tayo ng maayos, and then magmahalan. Amen. So, hindi lamang mahalin ang ating mga sarili, pero ang bawat isa, even in our family, love is the greatest, sabi nga niya. Kaya maraming salamat. Paalala ko sa lahat na yung mensahe natin sa Bible na talagang when it comes sa long life, we need to obey our parents, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise. And the promise is long life, prosperity, success, and blessings in life. Sana may natutunan tayo, sana may narinig po tayo at may ilagay sa ating puso. Ito pala yung sinasabi sa Biblia. Ito pala yung sinasabi ni Papi na gusto rin natin na talagang humaba pa ang ating mga buhay. So ngayon, habang kumakain kayo, ipapanalangin ko pa si Papi and I'm praying for everybody today.
Sige, habang kumakain kayo. Okay, let's pray. Ano ito, kuya? Display po. Ha? Panginoon, salamat po sa maikling mensahe na narinig namin Sa inyo po. patungkol sa blessing Meron pa yan, apat. sa pagkahaba po ng buhay. Tayo kay Nen. Narinig namin na nanggaling kay Papi, kaya naabot niya po ang 97 at mahaba pa ang kanyang katahaking buhay. Marami pang taon nawa ang may dagdag sa kanya. Ang aming panalangin ay patuloy pa na marami pang taon na may celebrate ng kanyang birthday. Salamat for setting a good example for us na nung sinabi niya ang sikreto ko sa pagiging mahabang buhay ay magiging masaya, kumain ng maayos, at palagi ang may pagmamahal sa puso. Maraming salamat, Panginoon, sa tanghaling ito, at narinig din namin yung sinabi mo sa Biblia na kung gusto namin humaba yung buhay namin, we need to obey our parents. We need to honor them. Ngayong buhay pa lang sila, ipadama na namin sa kanila ang pagmamahal. Minsan nagagalit kami sa aming mga magulang, sa tatay, sa nanay, dahil sila ay naging irresponsible. Pero Lord, balik-balik na rin man yung mundo, sila pa rin yung tatay, sila pa rin yung nanay namin na dapat i-honor, dapat pasalamatan dahil sa kanila. Kami po ay nabuhay at nabubuhay, narating yung dapat marating hanggang ngayon, Panginoon. Kaya maraming salamat sa Mendoza family, lalong-lalo na kay Papi, na sana patuloy mo po na bigyan pa ng mahaba pang buhay, kalakasan, ilayo sa anumang karamdaman, at patuloy na patatagin ang kanyang pananampalataya, patuloy na tanggapin kanya bilang sariling tagapagligtas, at patuloy, Panginoon, salamat sa pag-aaruga ni Ate Athens, Ate Susan, at sa bawat magkakapatid, sa patuloy na pagkalinga, pagkaaruga sa kanilang tatay. Nawa, Panginoon, pagpalain nyo din sila, at lalong-lalo na, ipaalala na wala pong iba na may akda ng buhay kundi ikaw. Ikaw pa rin yung nagbe-bless ng buhay, nagpapalawig ng buhay, at ikaw pa rin, Panginoon, yung pagsusulitan namin ng buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito, kapamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak na nandito, Panginoon. Salamat po sa kanilang pagdalo. At sana kahit konti ay may narinig sila na napakahalaga na mapakinggan at mailagay sa puso ng pagpapahaba pala ng buhay ay hindi sa pamamagitan ng pagluluto ng pansit o ano paman, kundi aming pananampalataya at paniniwala na tanggapin ka, magkaroon kami ng relationship sa iyo, pagbibigay importansya sa aming mga magulang, at pagbibigay honor and pag-obey sa kanila. Salamat po sa sinabi ni Papi muli, sa pagiging masaya, pagkain na maayos, at lalong-lalo na pagmamahal sa puso ng bawat isa sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang Mendoza family, ang bawat anak, ang bawat pamilya, ang bawat apo, at apo sa tuhod, apo sa talampakan, at patuloy na ibuhos ang maraming blessing, blessing after blessing, until the 4th generation of Mendoza family. Again, salamat po sa pagkain na naihanda. Salamat sa bawat isa na nandito. I-enjoy namin yung fellowship, i-enjoy namin yung celebration today, at ikaw, Panginoon, ang pinaka number 1 na pasalamatan namin. Dahil sinabi mo sa Biblia, that 2 or 3 are gathered in your name, you are in our midst. Ikaw yung nasa aming kalagitnaan, nakikinig sa aming mensahe po ngayon. Ikaw, Panginoon, yung nagturo sa amin. Ikaw yung kapiling namin ngayon. Ikaw yung nagbe-bless ngayon sa bawat isa, lalong-lalo na kay Papi. Again, salamat po sa iyong presensya. Salamat sa iyo, Panginoon. At ikaw yung patuloy po na nagpro-provide ng pangangailangan, nagpapagaling sa karamdaman, at nagpapalawig pa ng buhay po namin. Maraming salamat sa bawat isa. Kung may problema, may karamdaman man, in Jesus' name, pagalingin mo kami. Amen. Solusyonan mo ang bawat problema, at patuloy kami na i-enjoy yung pagkain, mabusog. Yan ang sinabi ni Papi, pagiging masaya at pagkain na maayos,
at patuloy na magmahalan sa isa't isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi po ng Amen! Amen! Thank you! God bless everyone! Happy birthday, Papi! Maraming salamat po, Pastor Carlito. Yan, si Nicole with Whitey at ang bisita nasa labas. Yan, si Kuya Maki, si Ate Mavic, sinundo na niya. Hindi na siya kumain dahil pupunta din sa kainan daw. Yan. Ito naman ating mga pinsan at kanyang mga anak, ang galing kumanta inedit ko na lang kasi baka ma-CPR. At ang aking mga ka-women's dyan sa Bethel. Yan naman si Pekelero, ang kanyang kanta ay Bohemian Rhapsody yan inano ko na rin, inedit ko na rin at baka ma-CPR, sayang naman. At ang mga pinsan niya, tawan-tawa sa kanya kasi magaling talagang kumanta yan si Pekelero kita mo, bigay na bigay. May coach pa siya si Boyet. Ang kanyang tito Boyet. Yan, talaga naman. Enjoy na enjoy sila sa pagkanta. Yan lang naman din sa panagpapasaya dyan. Yung video mahihilig magsikanta. Kahit ang kantay walang hilig. Ay, hindi din. Meron naman yan. Ito, gano din yan mahilig din kumanta. Pag nahawakan ng mic, wala nang alisan. Ito naman, pag nahawakan ng bote, wala nang alisan. Ay, si Bebe. Baby Aiden. Ayan, ang kanyang Papa Brian. Si Josie, si Scarlett, no. Susan! Ang handa ni Tingnan mo Lolo. ito. Ay, handa ni Lolo. Laki. Tsaka yung isda yan na. Ate Susan, tingnan mo mga hipon. Tingnan mo nga ito. Iyan. Galing sa Buena Vista. Uy, niluluto mo ba? Ay, teka, magluto. Ako po, buhay pa po. Ang laki, ang gaganda po ng aming isda. Ayan. Pero ito yung maganda na nito. Mama, tulong muna dali nang maibalik niya. Ang laki ng isda. Ito lang ang kamay ko. Ang laki. Ano ito? Lapu-lapu. Tsaka anigi. Tapos ito. Ganda. Buti na lang. Yes! Ang sarap! Sinigang!